nag full time ako zone 1988. Yun ang mga buwan, tuig yung pumasok ako at nag full time sa Kilusan. Pagkatapos yung nag-withdraw kami, patuloy kaming naglakbay sa pinupuntahan namin. Ang saan kami na gabihan, doon lang kami matutulog. Saan kami maabutan ng gabi, doon kami matutulog. At gumawa na kami ng mga kubo para may masilungan kami or magtambay kami ng mga 1 or 2 araw. Kasi yung lugar na puntahan namin i-clear kung maayos ba ang lugar o kailangan yung mapatag, maborol, at yun pinuntahan ng mga pwersa. Tapos kami patuloy kaming naglalakbay, pero nag-usap-usap sila yung mga kadre kung saan gumawa na naman ng basing guerrilla doon pala sa tinitirahan namin. Doon kami nag-standby ng 1 taon, doon pa na pumunta. Tapos yung tuloy kami nga naglakbay kasi may mga radyo naman sa bawat platoon, squad, may mga radyo. Siyempre may contact ang mga kadre sa mga kasamahan na naiwan or ang iba nag-clear ng aming malipatan. Patuloy kami doon hangtod na karating kami. Gumawa kami ng mga kubo na aming matuluyan at nakapurmang C position ang mga kubo, kasi C position yung burol. Maraming mga kahoy. Doon pala sa yung tinitirahan namin, nakabalik ako doon kasi doon naman ang basing guerrilla kung baga. Pagkatapos ng nakagawa ng mga kubo, patuloy sila na nag-conference at doon na fill up ako ng form for full time. So, under training ako bilang radio operator, kasi yung assignment ko radio operator. Nag-training kami doon sa paano maghawak ng baril, yung mga basic na mga pag-training kung paano paputukin ang baril, paano tamaan ang kalaban, ganun. Yun ang training namin. Pero ang trabaho ko, yung assignment ko, yung radio operator, pero nagti-training pa rin ako. Kasi hindi ko man yun alam kung paano maging radio operator. At patuloy kami doon, matagal-tagal kami doon. Yung matapos yung mga conference at sumama ako sa naka-assign na radio operator para maturuan kung paano mag-operate ng radyo.
Kasi may mga radyo na sila. Ang mga panahong iyon. Medyo nag-develop ng ilang mga kagamitan. Yung mga barrel nila, mga high-powered na. M16, M14, Garan, yung mga AK-47, carbine. Yung dinadala ko carbine kasi hindi mabigat. Kasi yung mga damit, yung backpack, ang bigat naman. Na tapos maglakbay ng malayo. At tapos noon, patuloy kami na nagtitraining sa radyo hanggat doon ko na laman kung paano mag radyo. Doon ako nagnumpa, parang nanunumpa sa watawat, ganun. Panunumpa sa mga bagong recruit or mga full time, pero noon ako lang isa ang na-recruit sa kanila. Doon may mga libro na hindi pwedeng pakialaman ko or babasahin kasi yung mga libro na mga sikreto para lang sa mga member ng partido. Kasi ako mahilig ko magtanong. Kung mayroong di ko alam, magtanong ako. Pinagalitan nga ako ng radio operator kasi pinakaalaman ko yung yung mga gamit sa radio, lalo na sa phonetical alphabet na memorize ko. Tapos hindi pa pwede na mag-study ako nga wala pang pahintulot. Hinihintay ko na lang na kailan ko turuan. Pero yung isip ko na makialam sa mga bagay na hindi pwede. Yun, tapos marunong na ako mag-training, naging body ako sa radio operator. Pagkatapos noon sa mga conference, balik naman kami doon sa kabilang bayan. At doon kami nagstay, pumunta kami sa mga matataas na burol para na makuha namin ang signal sa radyo sa mga nagkabilang lugar tulad ng Southern Leyte, Samar, Northern Leyte. Kailangan pa yung umakyat ng mataas na lugar para makakuha ng signal. Maglakad pa kami paakyat ng mga 30 minutes or mga 20 minutes or more para lang kami makaabot sa mataas na lugar na mayroon kaming signal na makakontak sa nagkaibang printe or mga district.